Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 131. Hinintay ni Xi Mengzhou si Huang Feng, hindi dahil gusto niya itong talunin muli. Siyempre, ayaw niyang humingi ng tawad. Hindi niya akalain na may nagawa siyang mali. Bagamat tinulungan siya ni Huang Feng, sinamantala rin niya ito. Hinintay ni Xi Mengzhou si Huang Feng dahil gusto nitong mangatwiran sa kanya. Karaniwan, hindi siya kailanman magiging dahado sa salita. Gayunpaman, sa huli, hindi pa rin nakita ni Xi Mengzhou si Huang Feng. Bumalik lang siya ng galit. Natural, masama ang loob niya. Wala namang nawala sa'yo diba? Tanong ni Su Yamo na may pag-aalala. Paano ito posible? Paano ako mawawalan ng anuman? Bagamat naisip ni Xi Mengzhou na may nawala sa kanya, halatang hindi niya sasabihin kay Su Yamo. Inamin nito na wala siyang silbi. Buti naman walang nawala sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Su Yamo. Alam din niyang maraming tao sa bar. Natatakot din siya na may mawala si Xi Mengzhou. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa mga karaniwang gawin ni Xi Mengzhou, talagang wala siyang nawala. How dare he? If he dares to take advantage of me, I will destroy him. Mabangis na sabi ni Xi Mengzhou. Ngumiti si Su Yamo. Alam niya na gagawin iyon ni Xi Mengzhou. Well, it's not early. Kakabalik mo lang. Bumalik ka at magpahinga ng maaga, sabi ni Su Yamo. Okay, sabi ni Xi Mengzhou. Pagod talaga siya. Uminom lang siya ng konti. Kahit na siya ay matino na ngayon, ang kanyang ulo ay medyo hindi komportable. Gusto na rin niyang bumalik at magpahinga ng maaga. Para naman kay Huang Feng, gusto niyang hanapin siya, ngunit napakaraming tao sa bar. Hindi makatotohanan ang paghahanap sa kanya. Isa pa, baka umalis na siya sa bar. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay maaari lamang iwanang ganito. Tuturuan niya ito ng leksyon kapag muli niya itong nakilala. Sa kabilang panig, natural na hindi alam ni Huang Feng na gusto talaga ng kabilang partido na makipag-ayos sa kanya para sa isang bagay na hindi niya isinasapuso. Kung alam niya ang tungkol dito, malamang masasabi niyang malas na naman siya. Hindi lang si Huang Feng ang nag-isip na siya ay malas. Si Lao Yu, na humiling kay kapatid na Biao na turuan ng leksyon si Huang Feng, ay mayroon ding parehong ideya sa oras na ito. Sa oras na ito, kasama niya si Tung Zian. Matapos malaman ni Tung Zian na hindi pa niya neresolba ang usapin ni Huang Feng hanggang ngayon, bigla niya itong pinagalitan. Bagamat lahat sila ay mayamang pangalawang henerasyon, mayroon ding pagkakaiba. Pinagalitan siya ni Tung Zian ng ganito, hindi siya naglakas loob na magsalita pabalik. Kaya naman, napabuntong hininga na lamang si Old Yu na talagang malas siya. Noong una, gusto niyang purihin si Tung Zian, kaya nagkusa siyang kunin ang trabahong turuan si Huang Feng ng leksyon. Pero ngayon, hindi niya nagawa. Si Brother Biao doon ay talagang kumpiyansa na kinuha ang kanyang pera. Bukod dito, bastos din siya nitong kinausap sa telepono. Grabe lang ang mood niya. Saway nitong Zian sa kanya. Kaya niyang tiisin, at kailangan niyang tiisin. Gayunpaman, para kay Brother Biao at sa iba pa, hindi siya handang tiisin ito. Sa kanyang mga mata, si Kuya Biao ay isa lamang walang kakayahan na punk. Talagang naglakas loob siyang kausapin siya ng ganoon. Masyado lang itong mayabang. Walang kwentang basura. Binuod nitong Zian ang kanyang pagbulyaw kay Lao Yu ngayong gabi. Noong nakikipag-ugnayan siya kay Lao Yu noon, naramdaman niyang may kakayahan si Lao Yu. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi kayang pangasiwaan ni Lao Yu ang napakaliit na bagay. Kung alam niya na ito ang kaso, siya ay nakahanap ng isang tao sa kanyang sarili. Magulo lang siyang tao sa simula. Hindi naman sa wala siyang paraan. Bagamat napakatagal na panahon na ang lumipas, hindi nabawasan ang mali siya nitong Zian kay Huang Feng. Hindi ito malutas ni Lao Yu ng napakatagal. Siya na mismo ang nagplano noon. Young Master Tung, sa pagkakataong ito ay hindi ako gumawa ng magandang trabaho. Ngunit makatitiyak ka na gagawin ko ito sa lalong madaling panahon, muling saad ni Lao Yu. Handa siyang pumunta sa ibang tao. Hindi niya gustong mabaygo na purihin si Tung Zian sa huli, at hayaan si Tung Zian na magkaroon ng masamang impresyon sa kanya. Iyon ay hindi katumbas ng halaga sa pagkawala. Pangako mo. Anong pangako mo?
May mukha ka pa bang mangako sa akin ngayon? Halos tumalsik ang laway nitong Zian sa mukha ni Lao Yu. Nakatiis lang si Lao Yu. Young Master Tong, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nangangako ako na bukas, hahayaan kong lumuhad ang munting security guard sa harap ni Young Master Tong at humingi ng awa. Mabilis na sabi ni Lao Yu. Gayunpaman, pagkatapos ng dalawang pagkabigo, malinaw na hindi naniniwala si Tong Zian kay Lao Yu at hindi siya pinansin. Matapos inumin ang alak sa harapan niya ay hindi na siya umimik. Tumayo siya at dirdiretsong naglakad. Ito ang ritmo ng ganap na pagwawalang bahala kay Lao Yu. Si Lao Yu ay ayaw sa kanyang puso. Tumayo siya at umalis. Habang naglalakad, nagpaliwanag at nangako siya, pero hindi halata ang epekto. Pagdating ng dalawa sa labas ng club, bigla silang hinarang ng ilang malagangster na tao. Sino si Tong Zian? Bale nakaharang ang kabilang partido, kahit na hindi sinasadyang hamarang sa daan, hindi siya magiging magalang. Saan ba nanggaling ang mabangis na asong ito? Magwala ka, saway ni Tong Zian. Halatang hindi maganda ang mood niya. Si Lao Yu ay nasa masamang kalooban din. Pakiramdam niya ay pagkakataon na ito para magtanghal, kaya mabilis niyang sinabi, wala kayong mga mata. How dare you block the ways, Young Master Tong? Ang nagpatigil kina Tong Zian at Old Yu ay natural na ang binata sa ilalim ni Brother Biao. Matapos matanggap ang misyon mula kay Brother Biao, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Matapos malaman na narito si matandang Yu ngayon, dinala niya ang ilan sa kanyang mga kampan at naghintay sa labas. Hindi naman sa ayaw niyang pumasok pero dapat may background ang mga makakapagbukas ng ganoong club. Ayaw niya at wala siyang lakas ng loob na gumawa ng gulo sa loob. Bukod dito, ang mga gastos sa naturang club ay tiyak na hindi mababa. Kaya naman, sa labas na lang sila maghintay kina Lao Yu at Lao Yu. Habang naghihintay sila, mas lalong hindi sila komportable. Bakit ang mga walang kwentang second generation na mayayamang batang ito ay nag-e-enjoy sa loob samantalang nakasquat lang sila sa labas at naghihintay sa hangin? Sa makatuwid, nang makita nila sina Lao Yu at Lao Yu, ang binata at ang mga kampan na dinala niya ay parehong hindi komportable. Ito ay dulot ng selos. Young Master Yu, sigaw ng binata na gustong kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Kilala mo ba ako? Kumunat ang noo ni Lao Yu at sinabing. Akala niya noong una ay hindi sinasadya ng mga taong ito na hamarang sa daan, ngunit hindi niya inaasahan na parang kilala siya ng kabilang partido. Ang pagtuklas na ito ay lalong nagpagalit kay Lao Yu. Ang mga taong ito ay ang uri ng mababang uri ng mga gangster sa unang tingin, at halatang kilala siya ng kabilang partido. Ang susi ay pagkatapos na makilala siya, ang saloobin ng kabilang partido ay halatang hindi siya inilalagay sa kanilang mga mata. Hindi siya inilagay ni Kuya Biao sa kanyang mga mata. Bakit ganoon na lang ang ugali ng mga maliliit na gangster na nakilala niya lang? Ganon na ba kangas ang mga maliliit na gangster ngayon? Buti na lang ikaw. Talunin mo siya para sa akin. Nakangiting sabi ng binata. Hindi siya naglakas loob na makipaglaban kina Huang Feng at Tian Jun, ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang pressure kapag nakikitungo sa ganitong uri ng pangalawang henerasyong mayaman na bata na naliligo ng alak at kababaihan. Bukod dito, kahit na si Lao Yu ay isang pangalawang henerasyong mayaman na bata, ang kanyang background ay karaniwan. Hindi siya natatakot sa paghihiganti, at ganoon din si Brother Biao. Kabanata 132. Anong ginagawa mo? Nagulat si matandang Yu at gustong magtago, ngunit halatang huli na ang lahat. Isang punk sa likod ng binata ang humakbang at sinuntok ang mukha ni Old Yu. Bigla siyang napasigaw sa sakit. Anong ginagawa mo? Galit na sabi ni Tong Zian na nasa tabi niya. Bad mood na siya. Ngayong nakita niyang sinaktan siya ng ilang punk sa sandaling magkita sila, mas lalong sumama ang mood niya. Magkasabwat kayo ng batang yan, di ba? Sabay-sabay kayong bugbugin. Halatang hindi kilala ng binata si Tong Zian. Sa kanyang pagkakakilanlan, normal lang na hindi niya kilala si Tong Zian. Naalala ng binata na nang makita siya ni Tong Zian at ang iba pa, sinabihan niya itong magwala. Ang mga tinaguriang mayayamang pangalawang henerasyon na ito ay talagang mayabang. Nang makitang kasama niya si Old Yu, halatang kasabwat sila. Lahat sila ay walang kwentang mayamang ikalawang henerasyon. Ngayon, baka sabay na silang bugbugin. How dare you? Alam mo ba kung sino ako?
Kung maglakas loob kang saktan ako, papatayin ko ang buong pamilya mo. Galit na sabi nitong Zian. Hindi pa siya natalo ng sinuman sa kanyang buhay. Maging ang kanyang ama ay hindi nakatiis na hampasin siya. Ngayon, ang mga lalaking ito ay gustong suntukin siya. Ito ay sadyang mapangahas. Patayin mo ang buong pamilya ko, takot na takot ako, haha. Tumawa ang binata. Pagkatapos noon, nang hindi na hinintay na kumilos ang kanyang mga kampon, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Tong Zian sa tiyan. Bumagsak si Tong Zian sa lupa. Obviously, wala siyang pakialam sa banta ni Tong Zian. Nililigawan mo si kamatayan. Ubo-ubo, nang hina ang katawan ni Tong Zian. Matapos sinipa ng binata sa lupa ay hindi na ito nakabangon sandali. Napahawak siya sa tiyan at napasigaw sa sakit. Gayunpaman, nagbabanta pa rin ang bibig nito sa binata. Patay ka, patay ka. Malinaw na nakita ng matandang Yu sa kabilang panig ang sitwasyon sa panig ni Tong Zian. Ang mga punk na ito ay naglakas loob pa na saktan si Tong Zian. Sa kanyang opinyon, tiyak na patay na sila. Ang background ni Tong Zian ay hindi niya maihahambing. Bukod dito, si Tong Zian ay dumanas ng napakalaking kawalan. Siguradong hindi niya pababayaan ang mga taong ito. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Bagamat hindi niya kilala kung sino ang mga taong ito, ngayong sinaktan siya ng mga ito, tiyak na umaasa si Old Yu na maghihiganti sila. Patay na tayo, haha mga kapatid, patay na daw tayo. Walang pakialam ang binata, takot siyang tumawa sa kanyang mga kababata, pagkatapos ay sinabi kay Old Yu at Tong Zian, kung gusto mo kaming mamatay, hahayaan muna namin kayong mamatay. Bigyan mo siya ng magandang palo. Panipi, walang pakialam ang mga alipor sa pagbabanta ng dalawa. Pagdating nila, sinabi ni Kuya Biao na ayos lang basta walang mamamatay. Kaya naman, pagkatapos magsalita ng binata, sinimulan ng mga alipors ang pagsuntok at pagsipa kay Old Yu at Old Yu. Napakalungkot ng kalagayan ng matandang Yu. Dumudugo na ang sulok ng bibig niya, pati ilong niya. Bagbog din ang kanyang mukha, lalo na ang kanyang mga mata na halos maihahalin tulad sa mga kayamanan ng bansa. Maraming sipa ang kanyang tiyan, at ngayon ay nakayakap na siya sa kanyang ulo at nakakulot. Hindi na kasing tigas ng dati ang bibig niya, at humihingi na siya ng awa. Si Tong Zian, nakatabi niya, ay talagang kapwa nagdurusa. Ang sitwasyon ni Tong Zian ay tiyak na hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi pa siya naging ganito kalungkot noon. Noon pa man ay nabubuhay siya. Bilang isang mayamang pangalawang henerasyon. Kailan pa siya nakaranas ng gayong pagkatalo at nabugbog ng labis. Sa makatuwid, hindi na niya kinaya kaysa kay Old Yu. Hindi na siya naglakas loob na banta ang mga taong ito. Patuloy lang siya sa paghingi ng awa. Gayunpaman, ang binata at ang kanyang mga kampan ay halatang hindi nagsaya. Kumilos sila na parang hindi narinig ang paghingi ng awa ng dalawa. Natigil lang sila nang mapaungol na lang ang dalawa sa lupa at hindi na nakapagtago. Hiniling ng binata na huminto ang kanyang mga kampan, saka humarap sa mukha ni matandang Yu at sinabing, huwag mong isipin na napakagaling mo dahil lang sa may mabahong pera. Marami na akong natalo sa mga walang kwentang mayayamang pangalawang henerasyon na tulad mo. Hindi kita kailangan. Sa susunod, idilat mo ang iyong mga mata. Hindi basta-basta ang maaaring takutin at takutin. Bagamat hindi nang ahas ang binata na makipag-away kina Tian Jun at Huang Feng, talagang marami na siyang natalo sa mayayamang ikalawang henerasyon. Gusto niyang bugbugin sila. Ang mga taong ito ay walang gaanong kakayahan at mahiyain din. Bukod dito, ang mga taong ito ay nagkaroon ng magandang buhay mula nang sila ay isinilang. Nagseselos siya. Sa makatuwid, sa tuwing si kapatid na Biao ay may anumang mayamang trabaho sa ikalawang henerasyon upang labanan, palagi siyang magiging aktibo. Napakabigat din ng kanyang mga atake. Siyempre, hindi pa siya nakapatay ng kahit sino. Ang higit na kabalintunaan ay ang marami sa mga taong natalo niya ay may mga salungatan kay Old Yu. Hiniling ng matandang Yu kay kapatid na Biao na turuan sila ng leksyon. Ngayon, hindi niya inaasahan na matuturuan siya ng leksyon ng mga tao ni Brother Biao. I have eyes but can't see. I don't know who I offended. I will be careful in the future. Sabi ni matandang Yu na may baluktot na bibig. Walang masama kung sasabihin ko sa'yo. Sabi ng binata, gusto niyang ipaalam sa Old Yu kung gaano sila kalakas. Kung matalo si Old Yu sa huli at hindi niya alam kung sino ang tumalo sa kanya,
hindi malalaman ni Old Yu kung gaano sila kalakas. Kasama ko si Kuya Biao. Sabi ng binata, talagang naglakas loob kang kausapin si Kuya Biao ng ganyan sa telepono. Galit na galit si Kuya Biao, kaya turuan kita ng leksyon. Ipapaalam ko sa iyo na hindi lahat ng tao ay maaaring masaktan. Huwag mong isipin na mababato mo kami dahil lang sa may mabahong pera. Kuya Biao, kaya siya, agad na isinumpa ni Matandang Yu ang 18 henerasyon ng mga ninuno ni Brother Biao sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Takot na siyang mabugbog. Siyempre, hindi ibig sabihin ito na hahayaan na lang niya ang bagay na ito ng ganoon na lamang. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Old Yu na talagang darating si Brother Biao para turuan siya ng leksyon. Matapang talaga siya, minamaliit niya talaga siya dati. Ngayon alam mo na kung sino ang nasaktan mo. Keep your eyes open in the future. I'll let you go today. If you dare to talk to Kuya Biao next time, we'll cripple you. You'll lose an arm or a leg or something. Sabi ng binata, at ikaw, huwag kang magsalita ng kalokohan in the future. Kung hindi, madali akong magalit. Muling tinapakan ng binata ang mukha ni Tung Zian at sinabing, "Fair na," masiglang sabi ng binata sa kanyang nakababatang kapatid. Ang ganda talaga ng araw na ito. Nabawi niya ang kanyang pagtitiwala mula sa dalawang walang kwentang mayayamang ikalawang henerasyon. Inilabas niya ang lahat ng galit na dinanas niya sa harap ni Tian Jun at Huang Feng kahapon. Kuya Biao, nakita ng Matandang Yu na umalis na ang mga taong iyon at nahihirapang umupo. May mga dumaan sa kanila kanina, pero walang hamarang para pigilan sila. Matandang Yu, sino ang Kuya Biao na iyon? Gusto ko siyang patayin. Sa oras na ito, umupo din si Tung Zian at sinabi. Hindi naman sa ayaw niyang tumayo. Sa mga oras na ito ay sumasakit ang buong katawan niya at wala na siyang lakas para tumayo. Nakaupo lang siya sa lupa at nagpahinga. Yung Kuya Biao na iyon ang hiniling kong turuan ng leksyon ang munting security guard. Sinabi ni Matandang Yu kay Tung Zian at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang sarili at kay Kuya Biao. Kabanata 133. Ito ay kabalbalan. Well, since I know his identity, hihintayin niya ang paghihiganti ko. Masakit. Galit na galit si Tung Zian matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Brother Biao sa pamamagitan ng bibig ni Old Yu. Hinding-hindi niya bibitawan ang taong naglakas loob na saktan siya. Sandaling pananabik ang dumampi sa kanyang sugat. Napakasakit na malapit ng tumulo ang mga luha. Galit na galit si Tung Zian, syempre, hindi dahil kay Old Yu, kundi dahil sa sarili niya. Talagang binugbog siya ng isang maliit na punk. Not to mention the many injuries on his body, kahit na magkalat ang bagay na ito, mapapahiya siya. Kaya naman, nagpa siya na siyang turuan ng leksyon si Brother Biao. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay hindi na siya masyadong malumanay. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na dumanas siya ng ganoong kalaking kawalan, at hindi niya ito maalis sa kanyang puso. Nakita ng Matandang Yu si Tung Zian na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsimulang makiramay kay Brother Biao. Buti na lang nabugbog siya ni Kuya Biao, pero baka hindi niya ito matalo. Gayunpaman, talagang walang ingat niyang tinalo si Tung Zian. Tapos na si Kuya Biao. Ang dalawang panig ay wala sa parehong klase ng timbang. Siyempre, nang makita niya ang mga sugat sa kanyang katawan, ang simpatiya na kagagaling lang sa puso ni Old Yu para kay Brother Bean ay agad na nawala ng walang bakas. Naisip pa niya na mas makabubuti kung si Tung Zian ay makapagpapahirap kay kapatid na Bean. Tama, buti na lang nabugbog ako, pero naglakas loob pa silang talunin ka, young Master Tung. Pagod lang silang mabuhay, sulsol ng Matandang Yu. Alam niyang sa sarili niyang karelasyon, baka hindi na siya makapaghiganti. Gayunpaman, iba ito kay Tung Zian. Pinaasa niya si Tung Zian. Sumang-ayon si Tung Zian sa mga salita ni Old Yu. Naglakas loob pa silang bugbugin siya. Ano pa kaya ito kundi ang panliligaw kay kamatayan? Gayunpaman, nang makita niya ang Matandang Yu sa tabi niya, biglang bumangon ang sama ng loob sa kanyang puso. Siya ay binugbog, at ito ay dahil din sa taong ito. Kung hindi dahil sa kanyang kawalang kaya, talagang nakahanap siya ng ganoong tao para gumawa ng mga bagay-bagay. Hindi naayos ang usapin, at dumating ang kabilang partido para turuan siya ng leksyon. Paano siya matatalo?
You are also of asterisk at sting trash. Kung hindi dahil sa paghahanap mo ng basurang iyon, mabubugbog ba ako? Pinagalitan nitong Zion si Old Yu. Young Master Tong, kasalanan ko ang lahat. May mga mata ako ngunit nabigong makakita. Maling tao ang nakita ko. Mabilis na sabi ni matandang Yu. Saglit na pinagalitan nitong Zion si Old Yu, sa kanya naalala na hindi pa pala siya tumatawag ng sinuman para sunduin siya. Ngayong nasa ganoong kalagayan siya, tiyak na kailangan niyang pumunta sa ospital para harapin ito. Not to mention that Tung Zion and Old Yu were sent to the hospital for treatment, tapos na rin ang party ni Huang Feng. Sa huli, binayaran ni Huang Feng ang bill. Sa bagay, lilipat siya ngayon ng bahay, kahit paupahang bahay lang. Hindi ka tatanggi na paalisin si Mengan ngayon, di ba? Sa pasukan ng bar, nakangiting sinabi ni Guo Liang kay Huang Feng. Kailan pa ako tumanggi? Masiglang sabi ni Huang Feng. Haha, then we'll make a move. Ipauubaya ko na si Mengan sa'yo, nakangiting sabi ni Guo Liang. Galit, na ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay, at ang hindi makataong lalaking iyon ay buong pagmamalaki na kinuha ang kamay ng kanyang kasintahan at umalis. Let's go, sabi ni Huang Feng kay Guo Mengan. Oo, sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Guo Mengan. Pagkatapos ng lahat, nakatira na siya ngayon sa parehong komunidad ni Huang Feng. Natural na sa kanila ang magkabalikan. Casual na nagkukwentuhan ang dalawa habang nasa daan. Medyo mas madaldal si Guo Mengan kaysa noong nasa bar siya. Gayunpaman, ito ay bahagyang lamang. Hindi siya gaanong nagsasalita. Bagamat may magandang impresyon siya kay Huang Feng, hindi pa rin sila pamilyar sa isa't isa. Sa makatuwid, walang maraming bagay na maaari nilang pag-usapan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan, ang dalawa sa kanila ay naging mas pamilyar sa isa't isa. Kapag magkasama sila, hindi sila gaanong reserved gaya noong una. Same elevator na naman, pero this time, hindi lang silang dalawa ang nasa elevator. Kung tutuusin, medyo sikat ang komunidad na ito sa paligid, kaya maraming tao ang naninirahan dito. Karamihan sa kanila ay mga kabataan. Sa mga oras na ito, sunod-sunod na bumabalik ang mga kabataang naglalaro sa labas. Normal lang na mas maraming tao sa elevator. Nauna pa ring bumaba si Guo Mengan, ngunit hindi niya niyaya si Huang Feng na pumasok at maupo. Ayon sa nakaraang chat, alam ni Huang Feng na nakatira si Guo Mengan sa isang bahay na may 3 kwarto at isang sala. Gayunpaman, hindi niya kayang mabuhay mag-isa tulad ni Huang Feng. Nakibahagi pa rin siya sa isang silid sa iba. Bukod sa kanya, may 2 pang nangungupahan. Pareho silang babae at manggagawa sa opisina na nagtatrabaho sa malapit. Natural na hindi sinasadya ni Huang Feng na sumunod, kaya dumiretso siya sa kanyang silid. Pagkapasok ni Huang Feng sa pinto, bumulong si Little White at tumakbo. Ngayon ito ay mas malakas kaysa dati. Kapag tumakbo ito, hindi ito mahuhulog. Yumuko si Huang Feng at hinawakan ang maliit na lalaki sa kanyang kamay, hinahaplos ang malambot na balahibo nito. Little White, naiinip ka ba sa bahay? Dinilaan ni Little White ang palad ni Huang Feng at tumango na parang tao. Nagulat si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na napakatalino ni Little White. Naisip niyang mabuti na naiintindihan ni Little White ang kanyang mga salita, ngunit ngayon ay nalaman niya na maaari ring ipahayag ni Little White ang kanyang kahulugan. Bagamat isa lamang itong simpleng aksyon ngayon, bata pa si Little White. Kapag lumaki ito, mas malalaman nito. Tulad ng inaasahan sa isang banal na hayop, ito ay talagang matalino. Napabuntong hininga si Huang Feng. Noong nasa universidad siya, madalas siyang maglaro, kaya natural na alam niya ang ibig sabihin ng mga divine beast. Alam niya kung anong posisyon ang mayroon sila sa laro, ngunit hindi niya inaasahan na mas matalino pa si Little White kaysa sa inaakala niya. Nakita ni Huang Feng na tila medyo nagugutom ang batang lalaki, kaya kinuha niya ang gatas na binili niya para pakainin ito. Ang gana ng maliit na lalaki ay malinaw na hindi masama, at uminom ito ng gatas gaya ng dati. Bukod dito, nang matapos ang gatas, biglang napagtanto ni Huang Feng na ang mga mata ng maliit na lalaki ay talagang bumukas. Kailan mo binuksan ang iyong mga mata? Nagtatakang tanong ni Huang Feng. Ang maliit na lalaki ay unang buong pagmamalaking tumahol kay Huang Feng ng 2 beses, pagkatapos ay hinimas ang binti ni Huang Feng.
Ito ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tuta, at ang mga mata nito ay puno ng pagkakadikit kay Huang Feng. Malinaw, itinuring na nito si Huang Feng bilang pamilya nito. Okay, pamilya mo na ako simula ngayon. Kung may pagkakataon akong pumunta sa mundo mo, tutulungan kitang mahanap ang mga magulang mo, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi niya alam na ang mga magulang ng maliit na lalaki ay patay na. Habang nakikipaglaro si Huang Feng kay Little White, nagkaroon na ng malaking kaguluhan sa mas mababa New World mas mahigit, lalo na sa pagitan ng mga tao mula sa Sky Valley at Samsara. Dati, kapag nasira ang sarili ng Silver Moon Howling Sky Wolf, alam lang ng lahat na patay na sila, ngunit hindi nila alam kung patay na ba lahat ang mga tao ng kabilang panig, kaya naghinala silang may City Creation Token ang mga tao ng kabilang panig, ngunit walang panig na umamin na mayroon silang City Creation Token. Mukhang walang anumang balita ng City Creation Token sa lungsod, kaya naisip ng ilang tao na ang City Creation Token ay nasa parehong lugar pa rin. Kaya naman, pagkatapos na mabuhay muli ang mga tao mula sa magkabilang panig, sumugod sila sa naunang lugar. Sa panahong ito, lumabas ang balita, at parami ng parami ang nakakaalam ng balitang ito. Ang mga interesado sa City Creation Token ay sumugod lahat, at parami ng parami ang nagtipon. Kabanata 134. Sa sandaling dumami na ang mga tao, nagsimulang lumitaw ang mga salungatan, lalo na nang may kinalaman ito sa isang nangungunang kayamanan tulad ng City Building Token. Walang sino man ang may kaunting intensyon na umatras. Ang mga manlalaro ng Cloud Valley ay ang pinaka nagtatampo. Pagkatapos ng lahat, sila ang unang nakatuklas ng Silver Moon Howling Sky Wolf. Gayunpaman, pagkatapos magbayad ng napakalaking presyo, talagang wala silang nakuha. Kakaiba kung maganda ang pakiramdam nila tungkol dito. Ang mga manlalaro ni Samsara ay labis ding nalungkot. Pagdating nila, nabura na ang mga manlalaro ng Cloud Valley at nasa huling hininga na rin ang Silver Moon Howling Sky Wolf. Nagawa nilang patayin ang Silver Moon Howling Sky Wolf, ngunit sinong mag-aakalang may hindi inaasahang pangyayari ang magaganap sa huli. Ito ay dahil tanging ang Cloud Valley at Samsara ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng Silver Moon Howling Sky Wolf, kaya ang magkabilang panig ay naghinala na ang kabilang panig ay nakakuha ng City Building Token. Bukod dito, hindi lang ito ang City Building Token. Mangganganak na ang Silver Moon Howling Sky Wolf. Dapat itong malaman na pagkatapos mamatay ang isang halimaw, may pagkakataon na mahulog ang isang alagang itlog. Mas mataas pa ang tsansa ng isang buntis na babaeng halimaw na maghulog ng alagang itlog, halos 100%. Gayunpaman, wala sa eksena ngayon. Talagang hinala nila na kinuha ng kabilang panig ang bagay. At kung ang kabilang panig ay maaaring pumunta dito at kunin ang alagang itlog, kung gayon ang City Building Token ay tiyak na nakuha nila. Dahil dito, nang dumating sa pinangyarihan ang Cloud Valley at mga manlalaro ni Samsara, nagkaharap ang dalawang panig. Bukod sa dalawang panig na ito, mayroon ding iba pang mga guild at unspecialized na mga manlalaro na naruroon. Sa laro, ang lahat ay nagkaroon ng mas kaunting mga pag-aalinlangan. Karaniwan ang PK, kaya karamihan sa mga tao ay may mga kaaway sa laro. At ngayon, sa mga taong nagtipon dito, medyo marami ang nakatuklas ng kanilang mga kaaway. Pagkatapos, may mga taong palihim na umatake sa kanilang mga kaaway. Sa parami ng parami ang gumawa nito, lalong naging magulo ang eksena. Sa huli, sa wakas ay nawalan na ito ng kontrol. Yung gustong maghiganti, yung gustong pumatay at magnakaw ng gamit, lahat sila umatake. Sa umpisa, hindi dahil walang nakakapagpanatili ng kanilang kalmado, ngunit napakaraming tao dito. Dahil dito, kapag umatake ang iba, madaling magdulot ng friendly fire. Ang galit ng lahat ay hindi maliit. Inatake sila ng walang dahilan, kaya paanong hindi sila makakalaban. Dahil dito, lalong naging magulo ang eksena. Sa kabilang panig, sa wakas ay umatake ang mga manlalaro ng Cloud Valley at Samsara. Ang mga manlalaro ng Cloud Valley ay hindi nasiyahan sa nakaraang salungatan. Sa oras na iyon, marami sa kanilang mga manlalaro ang napatay na ng Silver Moon Howling Sky Wolf. Ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan at wala silang kasing daming tao gaya ni Samsara. Bilang isang resulta, kapag sila ay umatake mamaya, sila ay palaging dehado.
Gayunpaman, ang kanilang mga numero ay halos kapareho ng kay Samsara, kaya natural na gusto nilang balikan sila. Tungkol naman sa mga tao ni Samsara, naniniwala sila na tiyak na may naiwan ang mga tao sa Sky Valley noong narito sila. Matapos masira ang sarili ng Silver Moon Howling Sky Wolf, malamang na dumating ang mga tao ng Sky Valley at inalis ang mga item. Nauna kasi ang mga tao ng Sky Valley dito. Gumawa sila ng sapat na pag-aayos at mas handa. Kaya naman, naniniwala sila na kinuha ng mga tao ng Sky Valley ang mga bagay. Bilang resulta, gusto nilang agawin ang item pabalik sa Sky Valley. Kahit na malaking guild din ng Sky Valley, medyo mahina pa rin sila kaysa sa Samsara. Kumpiyansa sila na maaagaw nila pabalik ang item. Lalong naging magulo ang eksena. Parami ng parami ang mga taong nasangkot. Ang ilang mga tao ay nagdusa ng pagkalugi at tinawag ang kanilang mga kaibigan upang tulungan silang maibalik ang kanilang dignidad. Kaya naman, bagamat maraming tao ang namatay sa labanan, hindi nabawasan ang bilang ng mga tao rito. Sa halip, dumami ang mga tao na sumugod dito. Dahil patuloy na dumami ang bilang ng mga namamatay, parami ng parami ang mga kagamitan na nahulog sa lupa. Maraming tao ang gustong mangisda sa magulong tubig para kunin ang mga kagamitan. Dahil dito, lalong naging magulo ang sitwasyon. Sa huli, ang salungatan na ito na dulot ng City Creation Token ang naging unang malakihang guild war sa mas mababa New World mas mahigit. Maraming guild ang lumahok. Maraming manlalaro ang namatay, nawalan ng antas at kagamitan. Ang ilang mga manlalaro ay namatay ng higit sa isang beses at nawala ng higit sa isang antas. Sa oras na natapos ang labanan na ito, ang average na antas ng mga manlalaro sa laro ay bumaba ng isang antas. Makikita kung gaano kalaki ang epekto ng labanang ito. Gayunpaman, kahit na matapos ang labanan, lahat ay bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Walang palatandaan ng City Creation Token. Wala ring ideya tungkol sa alagang itlog ng Silver Moon Howling Sky Wolf. Hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa malakihang guild war sa New World. Pinaglalaroan lang niya si Newbie noon. Nalaman ni Huang Feng na si Little White ay napakatalino. Kahit na bata pa ito at unang beses palang imulat ang mga mata ay napakatalino nito. Hindi lamang nito naiintindihan ang kanyang mga salita, malinaw din itong naipahayag ang sarili. Minsan, may mayayamang ekspresyon pa ang mukha nito. Si Huang Feng ay namangha. Masasabi lamang niya na ang Little White ay isang divine beast. Matapos makipaglaro sa maliit na lalaki saglit, tila inaantok na ito. Pagkatapos, umakyat talaga ito sa kama ni Huang Feng para matulog. Tumingin si Huang Feng kay Little White na natutulog sa tabi niya. Talagang alam ng lalaking ito kung paano mag-enjoy sa buhay. Gayunpaman, walang gaanong epekto si Huang Feng sa kanyang sarili. Kung tutuusin, nagmumuni-muni siya sa gabi. Hanggat hindi siya ginagambala ng maliit na lalaki, magiging maayos siya. Kinaumagahan, nang magising si Huang Feng mula sa kanyang pagmumuni-muni, tumingin siya sa kanyang gilid. Ang maliit na lalaki ay halatang matagal nang nagising at nakatingin sa kanya gamit ang malalaking mata nito. Gayunpaman, ang maliit na lalaki ay tila napaka-masunurin at hindi siya inistorbo. Ngayong gising na siya, umakyat ito sa kandangan niya at itinuro ang tiyan nito. Ang maliit na lalaki ay nagugutom. Bumaba si Huang Feng para maghanda ng almusal para sa kanyang sarili at kay Little White. Buti na lang at marami siyang nabili noong shopping spree kahapon. Kung hindi, talagang hindi sapat ang makakain. Pagkatapos ng almusal, pumasok si Huang Feng sa trabaho. Dahil nakuha niya ang Little White at ang city building token, binago niya ang kanyang tirahan. Napakaganda ng mood ni Huang Feng. Gayunpaman, pagdating niya sa opisina ng kumpanya, nakita niya ang isang bakas ng abnormalidad. Kakaiba ang tingin sa kanya ng mga kasamahan sa paligid. Ang ilan ay na-curious at naguguluhan. Ang ilan ay may halatang puot sa kanilang mga mata. Ito ay isang bagay na hindi niya nakita noon. Sa bagay, kararating lang niya at hindi pamilyar sa maraming tao. Sa makatuwid, ang relasyon sa pagitan ng lahat ay napakapurol at walang espesyal. Gayunpaman, ang mga mata ng mga taong ito ngayon ay malinaw na naiiba mula sa dati. Kuya Wang, anong nangyayari? Bakit pakiramdam ko ay kakaiba ang tingin sa akin ng mga taong ito? Tanong ni Huang Feng kay Brother Wang sa mahinang boses. Huwag, dapat tawagin mo akong Old Wang sa hinaharap.
Huwag mo akong tawaging Kuya Wang. Narinig ni Brother Wang ang address ni Huang Feng at mabilis na sinabi. Bakit? Lalong naguluhan si Huang Feng. Hindi mo ba alam? Tanong ni Brother Wang sa mahinang boses. Alam kong ano. Nagulat si Huang Feng. Hindi ba ako dumating kahapon at may na-miss? Kabanata 135. Ano? Na-promote ako sa manager ng security department. Nang marinig ni Huang Feng ang balita mula sa bibig ni kapatid na Wang, bigla siyang napabulalas ng may pagtataka. Lahat ng tao sa security office ay pinagmamasdan siya. Ngayong narinig nila siya, ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat ay napakayaman. Marami sa kanila ay mapanghamak o mapanghamak. Pagkatapos ng lahat, sa puso ng lahat, si Huang Feng ay hinirang bilang tagapamahala ng Departamento ng Seguridad. Imposibleng hindi niya alam. Karaniwang ipinaalam ng kumpanya ang tao bago ang appointment. Walang dahilan si Huang Feng para hindi malaman. Sa makatuwid, ang pagganap ni Huang Feng ngayon ay isang gawa lamang sa mata ng lahat, at ito ay masyadong pinalabis. Napansin din ni Huang Feng ang hitsura ng iba pang mga security guard sa paligid niya. Medyo nahihiya ang mukha niya. Pagkatapos noon, muli niyang tinanong si Brother Wang, Kuya Wang, saan mo nakuha ang balitang ito? Huwag mo akong pagtawanan. Paano ako ma-promote sa manager? Hindi mo talaga alam. Nag-aalinlangan ding tanong ni Kuya Wang. Bagamat hindi dumating si Huang Feng kahapon, nagpahinga si Brother Wang sa bahay. Gayunpaman, kung alam niya, walang dahilan para hindi malaman ni Huang Feng. Sa katunayan, alam ni Brother Wang ang balitang ito dahil tinawagan siya ng ibang mga security guard pagkatapos malaman ang balita. Si Huang Feng ay karaniwang ang pinakamalapit kay Brother Wang. Tinanong ng lahat si Brother Wang tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng. Gusto nilang malaman kung anong kakayahan mayroon si Huang Feng o kung anong background mayroon si Huang Feng. Naunawaan ni Brother Wang si Huang Feng sa panahong ito. Siyempre, alam niya na walang background si Huang Feng. Isa lamang siyang ordinaryong nagtapos sa unibersidad. Kung mayroong isang bagay na mas mahusay si Huang Feng kaysa sa lahat, iyon ay ang kanyang edukasyon. Gayunpaman, ang edukasyon ay walang gaanong epekto sa propesyon ng seguridad. Sa makatuwid, ang lahat ay nalilito pa rin. Alam ni Brother Wang na naging malapit si Huang Feng kay Suyamo kamakailan. Hindi dahil sa hinala niya na may something sa pagitan ni Huang Feng at Suyamo. Pagkatapos ng lahat, ito ay imposible. Masyadong malaki ang pagitan ng dalawa. Gayunpaman, kahit nawala, madaling makuha ang pabor ng pinuno sa pamamagitan ng pagsunod sa likod ng pinuno sa buong araw. Bukod dito, noong nasa night shift si Huang Feng noong nakaraang gabi, malaki rin ang kontribusyon niya. May magandang impresyon din si Suyamo kay Huang Feng. Sa makatuwid, maaaring ma-promote si Huang Feng dahil sa kadahilanang ito. Gayunpaman, kahit na alam ni Brother Wang na may magandang impresyon si Huang Feng kay Suyamo, hindi niya inaasahan na direktang ipopromote ni Suyamo si Huang Feng sa posisyon ng manager. Ito ay masyadong mabilis. Kung tutuusin, matagal nang wala si Huang Feng dito. Nasa internship period pa siya. Sa makatuwid, bagamat higit na alam ni Brother Wang kaysa sa lahat at may mas maraming hula, nalilito rin siya. Hindi ko talaga alam. Nasa bahay ako kahapon, at wala akong natanggap na impormasyon. Kung hindi mo lang sinabi sa akin, hindi ko malalaman ngayon. Sabi ni Huang Feng na may mapait na mukha. Bagamat maganda ang promosyon, hindi niya ito pinaghandaan. Nag-aalala siyang mawalan siya ng trabaho noon, pero ngayon ay na-promote na siya. Isa pa, hindi masyadong palakaibigan ang mga tingin ng mga katabi niya. Ito ay naiintindihan. Kung siya ay tumayo sa kanilang posisyon at nakita na ang isang purong bagong dating na hindi man lang nakatapos ng internship ay na-promote sa isang manager at naging kanyang superior, tiyak na siya ay magkakaroon ng parehong mga saloobin sa kanila. Hindi siya kumbinsido sa kanyang puso. Hindi ako nagsinungaling sa iyo. Totoo ang balitang ito. Ito ay napagdesisyonan mismo ni Pangulong So kahapon. Sa oras na iyon, maraming tao ang sumalungat dito, ngunit si Pangulong So ay mapilit. Kaya naman, walang aksidente sa iyong appointment. Kung hindi mo alam, pagkatapos ay maaari kitang kausapin mamaya, sabi ni Brother Wang. Mapait na ngumiti si Huang Feng. Matapos marinig na sinabi ni Brother Wang na na-promote siya bilang manager, ang unang naisip ni Huang Feng ay na-promote siya ni Suyamo. Walang ibang tao maliban sa kanya.
Tungkol naman sa isa pang amo ng kumpanya, hindi niya ito kilala. Halatang hindi siya ipopromote ng kabilang partido. Ngayon, kinumpirma lang ni Brother Wang ang mga iniisip sa kanyang puso. Tama si Brother Wang. Hindi nagtagal ay may nagpaalam kay Huang Feng na hinahanap siya ni Suyamo. Lumabas din si Huang Feng sa opisina sa ilalim ng kakaibang mga mata ng iba pang mga security guard sa likod niya at bamulong. Paano na? Alam mo ba ang balita? Ang ganda ng surprise ko diba? Sa opisina ni Suyamo, tumingin si Suyamo kay Huang Feng na may ngiti sa kanyang mukha. President Su, sobrang laki ng surprise mo. Halos hindi ko matanggap. Mapait na ngumiti si Huang Feng. Talagang hindi siya handa para dito. Bakit, ayaw mong maging? Sabi ni Suyamo. Bakit ako? Bagamat medyo hindi inaasahan, paanong hindi papayag si Huang Feng na ma-promote at makakuha ng sahod? Sobrang nagulat lang ako. Hindi man lang ako naghanda kanina. Tutal, internship period pa naman ako. This is not a problem. I think sapat na ang kakayahan mo para maging manager ng security department, sabi ni Suyamo. Itinalaga niya si Huang Feng bilang manager dahil siya ay makasarili. Gayunpaman, naisip niya na may kakayahan si Huang Feng, kaya ginawa niya ang desisyong ito. Bueno, dahil napakataas ng tingin ni President Su sa akin, hindi ko masyadong babaliin ang sarili ko. Inayos ni Huang Feng ang kanyang kaisipan at nakangiting sinabi. Tama na. Sinabi ni Suyamo ng may kasiyahan, maraming tao sa Departamento ng Seguridad ang hindi kumbinsido. Kailangang ayusin muli ang Departamento ng Seguridad. Ito ang hindi ko nasisiyahan sa nakaraang manager na si Liu. Kaya, bibigyan kita ng karapatan. Kung sa tingin mo ay hindi sapat ang isang tao, maaari mo silang direktang tanggalin at pagkatapos ay kunin sila. I'll let the human resources. Salamat, President Su. Nagpasalamat si Huang Feng sa kanya. Gamit ang Imperial Sword ni Suyamo, mas nakadama ng kagaanan si Huang Feng. Hindi magiging napakahirap na muling ayusin ang Departamento ng Seguridad. Well, since the matter is clear, you can go do your work. May gagawin pa ako, sabi ni Suyamo. Pagkatapos noon, umalis si Huang Feng sa opisina ni Suyamo. Hindi nagtagal pagkaalis ni Huang Feng sa opisina ni Suyamo, may pumasok na ibang tao. Napakagandang babae, tiyak na nasa parehong antas siya ni Suyamo. Magkasing edad lang silang dalawa. Nako, inaantok na ako. Pumasok ang babae sa opisina ni Suyamo at diretsyong umupo sa sofa sa tabi ni Suyamo. Samandal siya sa sofa at pumikit para magpahinga. Tiningnan ni Suyamo ang babae na may kaunting amusement at sinabing, hindi ba sinabi ko sa iyo na magpahinga ka sa bahay ng isang araw? Kakabalik mo lang kahapon at gabi na naglasing. Hindi ba mas mabuting magpahinga ng isang araw? Panipi, ang babaeng ito ay si Xi Mengjiao na kababalik lang kahapon. Magiging maayos din ako pagkatapos ng ilang sandali. Sinabi ni Xi Mengjiao, may meeting mamaya. Well, it's almost time. Kung wala ka ng iba, let's go. Tumingin si Suyamo sa oras at sinabi. Ayos lang ako. Tumayo si Xi Mengjiao at sinabing, oh, by the way, nabalitaan ko na binago ang Security Department Manager. Kabanata 136. Yeah, I was just about to talk to you about this. I told you about Manager Liu last night. Now there is a new manager. The new manager is Huang Feng. Kahit bata pa siya, may kaya pa rin siya. Gusto mo ba siyang makilala? Sabi ni Suyamo. No, I believe in your vision. Punta muna tayo sa meeting, sabi ni Xi Mengjiao. Malaki pa rin ang tiwala niya kay Suyamo. Hindi na kailangang makipagkita sa kanya. Anyway, may mga pagkakataon na magkita sa hinaharap. Well, ikaw ang bahala, sabi ni Suyamo. Paano na? Hindi ako nagsinungaling sa iyo, Manager Huang. Nang bumalik si Huang Feng sa opisina, sinabi sa kanya ni Brother Wang. Tumango si Huang Feng at umamin. Bagamat medyo hindi inaasahan ang balitang ito, napakasaya pa rin ni Huang Feng. Likas na masaya siyang ma-promote. Bagamat tiyak na hindi siya magiging masyadong ordinaryo pagkatapos makuha ang storage box, hindi pa rin masyadong nagbabago ang kanyang pag-iisip, kaya napakaganda pa rin ng kanyang kalooban. Hindi nagtagal, dumating si Zhang Wei. Una niyang binati si Huang Feng, at pagkatapos ay dinala si Huang Feng sa bagong opisina. Kung tutuusin, manager na siya ngayon.
Tiyak na imposible para sa kanya na manatili sa opisinang ito sa lahat ng oras. Maaari na siyang magkaroon ng sariling opisina. Nakatingin sa maliwanag na opisina at nakaupo sa upuan kung saan nakaupo noon si Manager Liu, gumaan ang pakiramdam ni Huang Feng. Noong nararanasan ni Huang Feng ang pakiramdam ng pagiging manager, sinabi niya na pagkatapos tumakas ni Qiu Huiyuan mula sa bahay ni Zhang Yuanwei, hindi maganda ang kanyang buhay. Nagmamadali siyang umalis at wala man lang pinaghandaan. Not to mention luggage, wala man lang siyang dalang piso. Gayunpaman, hindi ito problema para kay Qiu Huiyuan. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang ilang mga kasanayan. Sa oras na ito, wala siyang masyadong pakialam. Matapos pagnakawan ng isang dumaan na maliit na negosyante sa kalsada, nalutas ang kanyang mga problema sa paglalakbay. Nalutas din nito ang isa sa kanyang mga pangunahing problema. Damn, I'm so unlucky. I didn't get anything, and I actually run away in such a muddle-headed manner. Sa isang inn, bumulong si Protector Qiu habang kumakain. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas lalong hindi siya komportable. Pakiramdam niya ay may nag-set up sa kanya. Alinman sa siya ay na-target, o ang Jade Buddha statue ay na-target. Bukod dito, ang kabilang partido ay isang master. Kung hindi, ang Jade Buddha statue ay hindi mawawala sa isang kisap mata kapag nakuha niya ito. Ang masama ay ang kabilang partido ay lubos na kumpiyansa sa kanyang kakayahan at na-provoke pa siya. Sa pagkakataong ito, hindi niya ninakaw ang lahat ng perlas. Noong gabing iyon, bumalik siya para magnakaw muli sa kanya. Siya ay pabaya at naisip na ang target ng kabilang partido ay ang Jade Buddha statue lamang. Hindi niya inaasahan na babalik ang kabilang partido at muling magnanakaw ng kumikinang na perlas. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa mga kasanayan ng kabilang partido, ito ay malinaw na ang kabilang partido ay mas mahusay kaysa sa kanya. Sa pagkakataong iyon, kapag nalaman niyang ninanakaw siya ng kabilang partido, tiyak na lalaban siya. Kung ganoon, baka mas nasa panganib siya. Sa makatuwid, hindi alam ni Qiu Huiyuan kung siya ay mapalad o malas. Gayunpaman, anuman ang mangyari, tiyak na hindi na siya makakabalik sa Minister's Mansion. Kailangan niyang gumawa ng paraan para masuportahan ang kanyang pamilya. Kahit mag-isa lang siya, kailangan pa rin niyang kumain. Hindi niya kayang magnakaw sa tuwing nauubusan siya ng pera. Hoy, narinig mo ba? Magkakaroon ng digmaan sa Hilaga. Panipi, sa oras na ito, hindi kalayuan sa Qiu Huiyuan. Ang pag-uusap ng isang mesa ng mga bisita ay nakakuha ng atensyon ni Qiu Huiyuan. Kung tutuusin, dati siyang miyembro ng hukbo, ngunit umalis na siya ngayon. Gayunpaman, napakasensitibo pa rin niya sa impormasyong ito. Matagal ko na itong narinig. Tila umaatake ang ating kapitbahay, ang Violet Wind Country. Nakalusob na sila ng higit sa 10 maliliit na lungsod, ngunit ngayon ay hinarang na sila ni General Shi. Sa kasalukuyan, ang digmaan ay lubhang balisa. Sabi ng taong iyon, "Hay, hindi naman talaga mapayapa ang mundong ito. Laging may mga taong bumangon sa matuwid na gawain, at sa labas, mayroon ding mga tao na sinasamantala ang kaguluhan upang sumalakay." Napabuntong hininga ang katabi niya. Talagang hindi mapayapa ang mundong ito. Noon pa man ay alam na ito ni Qiu Huiyuan. Sa hukbo man ito o bilang bantay sa mansyon ni Ministro Zhang, ramdam niya ito. Noong siya ay isang sundalo noong nakaraan, siya ay nakapwesto malapit sa hangganan at madalas na may mga salungatan sa kalapit na Violet Wind Nation. Ang bilang ng mga salungatan sa pagitan ng dalawang panig ay tiyak na hindi maliit. Gayunpaman, palagi silang maliliit na labanan sa maliit na sukat. Siya, si Protector Qiu, ay umasa din sa kanyang namumukod tanging pagganap sa maliliit na labanang ito upang makakuha ng promosyon. Nang umalis siya sa hukbo at naging bantay sa mansyon ni Ministro Zhang, naramdaman pa rin niya na hindi mapayapa ang mundo. Si Ministro Zhang ay isang kilalang mayamang tao, kaya madalas may mga taong gustong salakayin ang Minister's Mansion. Ilang beses na nilang natalo o nahuli ang kabilang partido. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay talagang hindi bihira. Ngayon, ayon sa pag-uusap ng mga taong ito, ang maliliit na salungatan sa Hilaga ay naging isang malaking digmaan. Hindi ito ang inaasahan niya, ngunit nadama niya na ito ay makatwiran. Sino ba nagsabing hindi? Not to mention the uprising, may mga bandido din kung saan-saan. Last time, I transported a batch of cloth to sell,
But before I arrived, I encountered several waves of bandits. In the end, I lost everything. Bumantong hininga ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Itinuring kang swerte, kung tutuusin, ayos ka lang. Nabalitaan ko na ang mula sa Hua family ay nakatagpo din ng mga bandido. Sa huli, siya ay pinatay at ninakawan, na nawala ang tao at ang pera. Buntong hininga, kailan ba matatapos ang mundong ito? Ang korte ng imperial ay naging mahina sa loob ng maraming taon. Bagamat kanina pa nito sinusupil ang mga bandido at mga rebelde, wala itong silbi. Mas maraming bandido ang nasupil, mas marami ang mga rebelde. Dahil dito, nagkaroon ng mga digmaan saan man sa bansa. Hindi ito kayang pangalagaan ng korte ng imperial. Maraming tao ang nang-ahas na magsabit ng watawat at magdeklara ng paghihimagsik matapos sakupin ang isang bundok. Walang magawa ang Imperial Court tungkol dito. Sa huli, kinailangan pa silang i-recruit ng Imperial Court. Siyempre, hindi maganda ang epekto. Napabuntong hininga ang lahat. Si Qiu Huiyuan, na nasa tabi nila, ay naantig. Naisip niya na mayroon siyang ilang mga kasanayan. Dati siyang sundalo at gwardya. Siya ay may kriminal na record sa hukbo at hindi na makabalik. Tungkol naman sa gwardya, ayaw na niyang maging gwardya. Kahit na siya ang pinuno ng mga gwardya, sa huli, inutusan pa rin siya ng iba. Sa huli, kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay tulad ngayon. Ayaw na niyang mamuhay ng ganito. Hilahin ang mga tao upang maghimagsik. Ang ideyang ito ay lumitaw sa isip ni Qiu Huiyuan. Malalim na nakaugat sa kanyang isipan at hindi maalis-alis. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nasasabik. Ang mga walang kakayahan, at maging ang mga hindi matalino, ay maaaring magtaas ng bandila at magrebelde. Bakit hindi niya magawa? Tungkol naman sa pagsupil mula sa Imperial Court, hindi siya nag-aalala. Bilang isang taong naging sundalo, mas alam niya kaysa sa iba ang kapangyarihang panlaban ng kasalukuyang hukbo. Bukod dito, napakaraming rebelde ngayon. Hindi kayang pangalagaan silang lahat ng Imperial Court. Sa oras na gusto na siyang alagaan ng Imperial Court, lalakas na sana siya. Kabanata 137. Habang kumakain si Qiu Huiyuan, naisip niya ang posibilidad na magtagumpay ang kanyang paghihimagsik. Habang iniisip niya ito, mas mataas ang posibilidad. Bagamat ayaw niyang pabagsakin ang Imperial Court dahil hindi naman siya ganoon kaambisyon, napaka-posible para sa kanya na sakupin ang isang bundok at maging hari ng isang lungsod. Bukod dito, ang kasalukuyang korte ng imperial ay nababagabag ng parehong panloob at panlabas na mga kaguluhan. Kapag naging makapangyarihan na siya, hindi na iisipin ng Imperial Court kung paano siya aalisin. Sa halip, isasama nila siya. Noong panahong iyon, kung ayaw niyang ipagpatuloy ang kanyang paghihimagsik, tatanggapin niya ang pagpapatala. Bagamat hindi maganda ang kanyang reputasyon, tiyak na matatamasa niya ang mataas na posisyon at kayamanan. Ito ay hindi maaaring maging mas masahol pa kaysa sa pagiging isang bantay. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Qiu Huiyuan na kumukulo ang kanyang dugo. Sa panahong ito, maraming mga taong walang tirahan na walang sapat na pagkain. Hanggat kaya niya silang pakainin at panatilihing buhay, maraming tao ang lalapit sa kanya para masilungan. Siyempre, ang lahat ay mahirap sa simula. Wala siyang pera at walang tao. Imposibleng magsimula siya ng rebelyon. Kaya naman, kailangan niyang lutisin muna ang dalawang bagay na ito. Kung tungkol sa pera, walang ibang paraan si Qiu Huiyuan. Kung gusto niyang makakuha ng malaking halaga sa maikling panahon, ang may isip niya ay magnakaw at magnakaw. Buti na lang at kaunti lang ang sumusunod sa kanya noong simula kaya hindi na niya kailangan ng maraming pera. Kapag mas maraming tao ang sumusunod sa kanya, maaari niyang dalhin ang mga ito sa malalaking bagay. Sa ganoong paraan, mabilis siyang kumita ng pera. Iniisip ang huling bahagi ng kwento, wala na sa mood kumain si Qiu Huiyuan. Sa pagkakataong ito ay nagsialisa na ang mga taong humahabol sa kanya. Handa siyang mamasyal sa lungsod para tingnan kung may mayayamang tao. Gusto niyang maramdaman ito. Nang dumilim ang kalangitan, nakahanap na si Qiu Huiyuan ng ilang pamilya bilang kanyang mga target. Tiyak na mayaman ang mga pamilyang ito dahil mayroon silang malalaking bahay at patio. Gayunpaman, ang mga naturang pamilya ay dapat magkaroon ng kanilang sariling mga puwersang panseguridad. Napakataas ng posibilidad na magkaroon sila ng mga gwardya.
Gayunpaman, tiwala si Qiu Huyuan sa kanyang mga kakayahan. Nabigo man siyang magnakaw at gustong umalis, walang makakapigil sa kanya. Kapag nakapagdesisyon na siya, hindi na madaling magbago ng isip si Qiu Huyuan. Sa gabi, nagpalit na si Qiu Huyuan ng isang set ng damit panggabing at nakarating sa courtyard na pinili niya sa araw. Tumingin siya sa kaliwat kanan, at pagkatapos matiyak na walang tao sa paligid, bahagya siyang tumalon sa dingding ng patio at tahimik na dumaong sa looban. Ang antas ng yaman ng pamilyang ito ay dapat nakatulad ng pamilya ni Zhang Yuanzhang. Ang lugar na kanyang narating ay malapit sa isang malaking hardin. Ang namumukadkad na mga bulaklak at halaman ay nakatulong sa kanya upang maitago ang kanyang anyo upang hindi siya makita ng iba. Aalis na sana si Qiu Huyuan nang may nakita siyang liwanag na papalapit. Sa sobrang takot niya ay dali-dali siyang nagtago sa mga palumpong. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao na tila mga gwardya na nagpapatrolya na may dalang mga parol. Gayunpaman, ang mga saloobin ng mga taong ito ay malinaw na hindi masyadong seryoso. Kung tutuusin, kahit hindi payapa sa labas, medyo maganda ang lugar na ito. Ang kapaligiran ay medyo ligtas, kaya't sila ay nagpabihis sa kanilang pagbabantay. Naglakad lang sila at nagkwentuhan ng mahina, hindi man lang lumilingon. Matapos makita ang pag-uugali ng mga taong ito, mas optimistic si Qiu Huyuan sa kanyang aksyon sa pagkakataong ito. Ang mga taong ito ay maaaring takutin ng mga ordinaryong tao, ngunit hindi siya natatakot. Gayunpaman, upang hindi ma-alerto ang kalaban, hinintay pa rin niyang makaalis ang grupo ng mga gwardya bago siya tumayo. Patuloy siyang tumatakbo sa anino, naghahanap ng daan patungo sa likod bahay. Karaniwan, ang mga kayamanan tulad ng ginto at pilak ay hindi ilalagay sa harapan ng bakuran. Nakarating siya sa likod bahay nang walang sagabal. Mas kaunti ang mga patrol dito kaysa sa harap ng bakuran. Tiningnan ni Protector Qiu ang mga bahay na may mga ilaw, ngunit hindi siya nagmamadali. Hinintay niyang unti-unting mapatay ang mga ilaw bago siya kumilos. Pagkatapos nito, isa-isa niyang hinanap ang mga looban. Ang kanyang mga galaw ay magaan, at ang proseso ay hindi inaasahang maayos. Mukhang napaka-relax ng pamilyang ito. Nang matagpuan niya ang silid kung saan nakalagay ang kayamanan, hindi siya nakakuha ng atensyon ng sinuman. Tuwang-tuwa si Qiu Huyuan. Bagamat hindi niya inakala na maaari silang magdulot ng anumang gulo sa kanya, mabuti pa rin na hindi siya natuklasan. Maginhawa rin para sa kanya na gumawa ng mga bagay. Pagkatapos nito, nagsimulang maghanap si Qiu Huyuan sa silid. Tutal, mag-isa lang siyang pumunta rito kaya hindi niya madala ang maraming gamit. Hindi niya makuha ang mga bagay na malalaki at marupok na parang mga bote ng porselana. Sa makatuwid, pagkatapos pumili, kumuha lamang siya ng ilang alahas at ilang kaligrapya at mga kwadro na gawa. Sa partikular, ang isang kaligrapya at pagpipinta ay nakaakit ng maraming atensyon. Ang kaligrapya at pagpipinta na ito ay hindi isinabot sa dingding, ngunit inilagay sa isang brocade box. Ang kahon ng brocade ay mukhang napakabihirang, ngunit ngayon ay ginamit ito upang ilagay ang kaligrapya at pagpipinta. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang kaligrapya at pagpipinta na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang magandang lugar upang manatili ng matagal. Si Qiu Huyuan ay walang oras upang tingnan itong mabuti. Pagkatapos niyang mag-impake ay umalis na siya. Pagkatapos noon, maayos siyang umalis sa bakuran at bumalik sa pansamantalang tirahan. Ibinaba niya ang lahat ng gamit sa kanyang mga braso. Sa pagtingin sa mesa na puno ng mga bagay, si Qiu Huyuan ay nasa mabuting kalagayan. Ang masamang mood na dulot ng pagnanakaw ng Jade Buddha at ang Night Luminescent Pearl sa wakas ay bumuti ng husto. Dahil naging matagumpay ang kanyang unang aksyon at napakalaki ng kanyang natamo, hindi kaagad nakatulog si Qiu Huyuan. Sa halip, naghanda siyang gawin itong muli. Kung tutuusin, may oras pa. Gabi na, ang pinakamagandang oras para gawin ang ganitong bagay. Sa makatuwid, si Qiu Huyuan ay hindi nag-alinlangan ng labis. Tumalikod siya at lumabas, isinara ang pinto. Ang mga bagay naman na ninakaw niya ay iniligpit niya lang. Anyway, ibebenta niya sila bukas. Medyo malayo ang pwesto niya, at bagong lipat lang siya. Walang makakapansin sa kanya. Si Qiu Huyuan, na lumabas at nagpatuloy sa trabaho, ay hindi napansin na ang pagpipinta sa kanyang brocade box na mukhang napakahusay ay kumislap ng kaunti.
Pagkatapos noon, nawala ito at napalitan ng isang painting na ibang-iba ang hitsura. Bukod dito, ang pagpipinta na ito ay casual na iginuhit ng isang taong hindi marunong gumuhit. Napakahina ng kalidad. Bukod dito, ito ay nasa isang piraso lamang ng papel, isang napakanipis na piraso ng papel. Noong gabing iyon, nagnakaw si Qiu Huiyuan sa 3 magkakasunod na bahay bago siya tumigil. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kasmooth ang proseso. Napakakinis nito kaya nagbago ang isip niya. Kung napakadali niyang nakawin ang napakaraming bagay, bakit gusto pa niyang magrebelde? Baka magnanakaw din siya. Gayunpaman, matino pa rin siya. Alam niyang hindi magtatagal ang sitwasyong ito. Kapag kumalat na bukas ang balita tungkol sa mga ninakaw na gamit sa 3 bahay na ito, tiyak na mag-iibayo ang ibang mga bahay sa lungsod. Magpalat man siya ng pwesto, pagkatapos ng ilang beses, may mga pagkakataong magkakamali siya. Hindi naman kasi lantaran ang pagiging magnanakaw. Hindi ito kasing ganda ng pagrerebelde. Siya ay may pera, katayuan, at isang grupo ng mga subordinate. Ang iniisip pa lang niya ay gumaan na ang pakiramdam niya. Kabanata 138. Sino ito? Lumabas ka kung may kakayahan ka. Anong klaseng bayani ka kung patuloy kang nagtatago? Panipi, isang serye ng magaspang at galit na boses ang nagmula sa silid ni Guardian Q. Buti na lang at napakalayo ng kwarto niya. Kung hindi, ang ganoong kalakas na ingay ay Jin-aisang na ang mga kapitbahay. Sa oras na ito, pakiramdam ni Qiu Huiyuan na siya ay nababaliw. Naisip niya na makakatakas siya mula sa mga humahabol sa pamamagitan ng pagtakas mula sa isang county patungo sa isa pa. Sa katunayan, nakatakas nga siya mula sa pagtugis ng iba pang mga gwardya sa tirahan ni Zhang Yuanwei. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may sumusunod sa kanya. Ang pangunahing punto ay hindi niya ito napansin. Sa tuwing naiisip niya ito, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Kung gusto siyang salakayin ng kabilang partido, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong lumaban gamit ang kakayahan ng kabilang partido. Hindi man lang niya mapapansin ang kabilang partido. Bagamat walang tao sa paligid niya, si Protector Cho ay puno pa rin ng galit at iritasyon habang pabalik-balik sa silid. Parang may pares ng mata na nakatingin sa kanya palagi. Nakaramdam siya ng hindi komportable sa kabuuan. Ang dahilan kung bakit naisip ni Qiu Huiyuan na may sumusunod sa kanya at nanunood sa kanya ay dahil sa pagbalik niya mula sa 3 bahay at aayusin na sana ang kanyang mga ninakawan, nakita niyang may kulang sa kanya. Iyon ang painting sa brocade box. Sa pagkakataong iyon, masayang binuksan niya ang kahon ng brocade at muling titingin sa painting. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang lumabas sa kahon ay isang scribbled drawing. Ang antas ng pagpipinta ay hindi kayang tingnan. Halatang hindi na ito katulad ng dati. Naisip kaagad ni Qiu Huiyuan ng Jade Buddha at Night Luminescent Pearl na ninakaw mula sa tirahan ni Zhang Yuanwei. Noong panahong iyon, ninakaw ang 2 bagay na ito nang hindi niya napapansin. Sa makatuwid, nang mawala ang mga bagay na ito, naisip niya ang kabilang partido. Sa kanyang opinyon, ito ay dapat na gawain ng nakaraang tao. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang iba pa niyang mga gamit at nakitang wala sa mga iyon ang nawawala. Tila lumitaw muli ang espesyal na libangan ng kabilang partido na magnakaw lamang ng isang bagay sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang Night Luminescent Pearl, alam niyang hindi lang isang beses magnanakaw ang kabilang partido. Bagaman isang bagay lamang ang kanilang ninakaw sa bawat pagkakataon, siya ay magdurusa pa rin ng matinding pagkalugi kung patuloy silang magnanakaw. Kinakabahang tumingin sa paligid si Qiu Huiyuan, lalo na sa labas. Natatakot siya na may biglang pumasok sa gobyerno. Dahil baka nakawin ng kabilang partido ang mga gamit niya nang hindi niya napapansin at sinundan pa siya hanggang dito, hindi na siya mahihirapang patayin. At the same time, kung i-report niya ito sa gobyerno, hindi niya ito kakayanin. Buti na lang at nag-observe siya saglit at wala siyang nakitang outsiders. Matapos dahan-daang kumalma si Qiu Huiyuan, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pagkakakilanlan at layunin ng kabilang partido. Mahirap hulaan ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Kung tutuusin, ilang beses nang ninakaw ng kabilang partido ang kanyang mga gamit, ngunit hindi sila nagpakita. Hindi niya nakita ang kabilang partido, kaya wala siyang anumang mga pahiwatig tungkol sa pagkakakilanlan ng kabilang partido.
Gayunpaman, madaling hulaan ang layunin ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay lumitaw ng tatlong magkakasunod at nagnakaw ng isang bagay mula sa kanya sa bawat pagkakataon. Obvious naman na dumating ang kabilang partido para sa pera. At the same time, ayaw siyang isumbong ng kabilang partido. Kung hindi, hindi siya makakatakas noong nasa mansyon siya ni Zhang Yuanwei. Bukod dito, malamang na hindi siya sasaktan ng kabilang partido. Nang nanakaw ang Night Luminescent Pearl, mahimbing siyang natutulog. Kung gusto siyang saktan ng kabilang partido, hindi niya alam kung paano siya namatay. Sa pag-iisip niyan, bahagyang gumaan ang loob ni Qiu Huiyuan. Malinaw, ang kanyang kaligtasan ay garantisadong. Dahil ayaw siyang patayin ng kabilang partido, hindi niya ito isusumbong sa gobyerno. Gayunpaman, sumakit ang ulo ni Qiu Huiyuan. Bagamat hindi sinasadya ng kabilang partido na saktan siya, hindi niya kayang panindigan na ninanakaw ng kabilang partido ang kanyang mga gamit sa bawat pagkakataon. Hindi niya maaaring hayaan ang kabilang partido na nakawin ang kanyang mga gamit bago pa man sila uminit. Kung nangyari iyon, paano siya makakaipon ng sapat na pera para magrebelde? Sa makatuwid, sinabi ni Qiu Huiyuan sa hangin sa paligid niya, maaari ko bang malaman kung sino ang kabilang partido? Maaari ba tayong mag-usap ng detalyado? Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, gagawin ko ang aking makakaya upang masiyahan sila. Alerto si Qiu Huiyuan, ngunit hindi niya nakitang lumitaw ang kabilang partido matapos maghintay ng mahabang panahon. Sa huli, matatanggap na lang niya ang katotohanang umalis na ang kabilang partido. Gayunpaman, nagpasya si Qiu Huiyuan na huwag matulog ngayong gabi. Kung bumalik ang kabilang partido at ninakaw muli ang kanyang mga gamit, kakausapin niya ang kabilang partido at tingnan kung ano ang layunin ng kabilang partido. Siyempre, ayaw niyang magkaroon ng anumang salungatan sa kabilang partido. Sa paghusga sa husay ng kabilang partido, halatang hindi siya kalaban ng kabilang partido. Ayaw niyang humingi ng gulo. Gayunpaman, ang paghihintay ni Qiu Huiyuan ay tiyak na walang kabuluhan. Hindi niya maisip na ang magnanakaw na nagnakaw ng kanyang mga gamit ay wala sa mundong ito. Walang paraan para magpakita siya ngayon. Imposibleng makipag-usap siya sa kabilang partido. Walang masyadong ginawa si Huang Feng noong araw na iyon. Nakilala lang niya ang buong security department. Dahil sa kamakailang Landau Group, napakahirap pa rin ang gawaing panseguridad sa pabrika sa ibaba. Kailangan niyang harapin ito ng maayos. Kung talagang hindi ito magagawa, binalak ni Huang Feng na pumunta ng personal sa pabrika sa ibaba at manatili sandali. Sa ganitong paraan, maaari niyang ganap na malutas ang mga problemang ito. Siyempre, handa si Huang Feng na lutisin ito ng marahas. Upang makitungo sa mga gangster na ito, walang silbi ang pakikipag-usap sa kanila ng maayos. Tanging kapag sila ay natakot, sila ay magiging masunurin. Gayunpaman, hindi pa ito ang tamang panahon. Matapos maunawaan ang sitwasyon sa Departamento ng Seguridad, bumalik si Huang Feng sa opisina kung nasaan ang mga ordinaryong security guard. Gusto niyang magpadala ng ilan pang security guard sa pabrika sa ibaba. Kung tutuusin, medyo kakaunti lang ang dapat gawin sa kumpanya, ngunit hindi naman maliit ang bilang ng mga security guard. Marami sa kanila ay walang ginagawa, at ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagsasanay ng kanyang panloob na puwersa. Kung may seryoso man, halatang wala siyang gagawin. Ang mga security guard ay minsan ang mukha ng kumpanya. Hindi masamang mag-iwan ng mas maraming security guard dito. Gayunpaman, ngayon ay malinaw na ang pabrika ay mas mahalaga at nangangailangan ng higit pang mga security guard. Sa makatuwid, pansamantala lamang silang inilipat ni Huang Feng. Kapag nalutas ang pabrika, ililipat sila pabalik. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga security guard sa Departamento ng Seguridad ay hindi makikipagtulungan sa ganoong simpleng pagsasaayos. Manager Huang, hindi maganda ang pakiramdam ko kamakailan. Baka hindi ako makapunta sa pabrika. Hihingi ako ng leave para sa iyo, sabi ng isa sa mga security guard na inayos ni Huang Feng. Naalala ni Huang Feng na ang kanyang pangalan ay Yang Guang, ngunit tila ang taong ito ay hindi gumawa ng mga bagay sa mabuting paraan. Kabanata 139. Nang marinig ang mga salita ni Yang Guang, sumimangot si Huang Feng. May impresyon siya kay Yang Guang. Mas matanda siya kay Huang Feng ng ilang taon. Sa katunayan, sa Departamento ng Seguridad, si Huang Feng ang pinakabata.
Kahit na si Huang Feng ay may impresyon kay Yang Guang, silang dalawa ay walang gaanong interaksyon. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay kakapasok lamang sa departamento at pamilyar pa rin sa kanyang sarili sa trabaho. Bagamat binati niya ang iba, hindi naman siya nagkaroon ng malalim na pag-uusap sa mga ito. Si Brother Wang lang ang naroon. Sa kabilang banda, maayos pa rin si Yang Guang. Isa pa, parang wala naman siyang problema. Nang sagutin niya ang tanong ni Huang Feng, hindi siya nagpakita ng anumang paggalang. Nakaupo lang siya. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na siya nag-abala kay Huang Feng at lumingon para kausapin ang mga tao sa tabi niya. Pinigilan ni Huang Feng ang galit sa kanyang puso. Alam niyang maraming tao ang hindi nasisiyahan sa kanyang biglaang pag-promote at sinusubukang ipakita sa kanya kung sino ang amo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng imperial na espada ni Suyamo, wala siyang pakialam. Kaya naman, sinabi ni Huang Feng sa katabi ni Yang Guang, dahil masama ang pakiramdam ni Yang Guang, kaya huwag kang pumunta. Guan Pang, umalis ka na. Masayang nakikipag-chat pa rin si Guan Pang kay Yang Guang. Ngayon na nakita niya si Huang Feng na nakikipag-usap sa kanya at hinihiling sa kanya na pumunta sa pabrika, siya ay inilagay sa isang mahirap na posisyon. Manager Huang, kailangan kong ipadala ang aking anak sa paaralan kamakailan. Ang nanay ng aking anak ay nasa business trip, kaya kung pupunta ako sa pabrika, hindi ako makakarating sa oras. Siyempre, kung mapilit si Manager Huang, tiyak na pupunta ako. Gayunpaman, kung ako ay huli sa trabaho araw-araw, Manager Huang, hindi mo maaaring ibawas ang aking sweldo. Ang taong ito ay nagsabi nito ng buong kumpiyansa, na parang hindi niya kasalanan na siya ay nahuli sa trabaho, ngunit si Huang Feng. Hindi siya masisisi ni Huang Feng, at hindi niya maaaring ibawas ang kanyang sweldo. Lalong naging pangit ang mukha ni Huang Feng. Bumantong hininga si Brother Wang at tumayo, sinabing, Manager Huang, bakit hindi ako pupunta? Karaniwan niyang tinatawag si Huang Feng na Little Huang o ang pangalan lang niya. Gayunpaman, ngayong opisyal ng manager si Huang Feng, hindi na niya ito matatawag pa. Hindi mo kailangang pumunta. Ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay at hiniling si kapatid na Wang na maupo. Pagkatapos noon, pumunta siya sa isang taong tinatawag na Lao Ping. Si Lao Ping ay kumilos na parang hindi niya nakita si Huang Feng at naglalaro pa rin sa kanyang telepono. Ni hindi niya nilingon si Huang Feng. Si Lao Ping ay isang matandang empleyado sa Departamento ng Seguridad. Nang maitatag ang kumpanya, dumating siya sa kumpanya kasabay ni Manager Liu. Nang maupo si Manager Liu sa posisyon, hindi na siya masaya. Kung tutusin, hindi niya akalain na mas masama siya kay Manager Liu. Ngayong natanggal na si Manager Liu, naisip niya na dumating na ang kanyang pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya inasahan na bago niya ito maisip ng matagal, ang mga nakatataas ay magtatalaga ng bagong manager, at hindi pa rin siya ang bagong manager. Dahil dito, hindi siya komportable lalo na't ang bagong manager ay isang binatang kakapasok lang. Lalo siyang hindi kumbinsido sa kanyang puso. Siya ang pinuno ng koponan ng Team 1 sa Departamento ng Seguridad. May ilang tao sa ilalim niya na nakikinig sa kanya. Sina Yang Guang at Guan Pang ay mga miyembro din ng kanyang pangkat. Pangunahing responsable ang Team 1 sa mga usapin ng kumpanya, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari lamang silang manatili sa kumpanya. Maaaring ayusin ni Huang Feng na bumaba sila, hindi banggitin na ito ay pansamantala lamang sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, nang ipahayag ang appointment ni Huang Feng, ipinaalam ni Lao Ping sa mga tao sa kanyang koponan na huwag isagawa ang mga utos ni Huang Feng. Gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at pahirapan siya sa kanyang trabaho. Sa ganitong paraan, malalaman ng mga nakatataas na wala siyang kakayahan at aalisin siya sa posisyon ng manager. Kaya naman, nang ayusin ni Huang Feng sina Yang Guang at Guan Pang, nakahanap silang dalawa ng dahilan para tumanggi. Team Leader Lao, since busy ang mga subordinate mo at hindi makababa, then I'll have to trouble you to down personally. Manatili ka sa factory ng ilang araw. Hindi magtatagal, sabi ni Huang Feng. Manager Huang, kinakausap mo ba ako? Sa oras na ito, si Lao Ping ay nagkunwaring nagulat at itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Huang Feng at sinabing, paumanhin, hindi kita narinig ng malinaw ngayon. Maaari ko bang trouble-main si Manager Huang na sabihin ito muli? Sa oras na ito,
tumingin din ang iba pang empleyado sa Departamento ng Seguridad. Malinaw, alam ng lahat na gustong ipagmalaki ni Lao Ping ang kanyang kapangyarihan kay Huang Feng at kahit na direktang labanan siya. Gusto nilang malaman kung paano ito haharapin ni Huang Feng. Gayunpaman, kadalasan, walang paraan. Noong nakaraan, kahit na si Manager Liu ay nasa paligid, si Lao Ping ay madalas na sumasalungat sa mga utos ni Manager Liu. Walang magawa sa kanya si Manager Liu, pati si Huang Feng nakara-rating lang. Hindi pa nga siya nakakapagtatag, paano niya lalabanan si Lao Ping na isang veterano. Gayunpaman, hindi nila akalain na si Su Yamo ay may lubos na tiwala kay Huang Feng. Sa simula ng appointment ni Huang Feng, alam ni Su Yamo na makakatagpo siya ng gulo, kaya direktang binigyan niya siya ng Imperial Sword. Sinasabi ko, Team Leader Lao, ang iyong mga subordinate ay abala at ang pabrika ay nangangailangan din ng suporta. Dahil ito ang kaso, kailangan kong troublemayan ang team leader na si Lao upang pumunta ng personal, walang ekspresyong sabi ni Huang Feng. Bakit ako? Bakit kailangan kong hilingin sa aking koponan na pumunta? Hindi ba pwedeng pumunta ang iba? Hindi inaasahan na si Lao Ping ay nagsimulang direktang tanungin si Huang Feng. Walang paggalang sa kanyang saloobin. Sa opisinang ito, mayroon talagang higit sa isang koponan. Nang marinig ang kanyang mga salita, bago pa makapagsalita si Huang Feng, si Liu Hong, ang team leader ng team 2, ay tumalon na. Lao Ping, anong ibig mong sabihin? Inayos ni Manager Huang na pumunta ang team mo. Ayaw mong pumunta, kaya itinulak mo ito sa amin. Tama, Lao Ping, masyado kang hindi makatwiran, may umalangaw-ngaw. Hindi pa rin nagsasalita si Huang Feng at pinanood lang silang nagtatalo. Bakit natin gagawin ang dirty work? Ang nakakapagod na trabaho ay ginagawa ng team natin. Last time noong na-distribute ang benefits, mas mabilis yung team kaysa sa iba, hindi kumbinsido si Lao Ping. Iyan ang nararapat sa akin, sabi ni Liu Hong. Don't change the topic. The manager arranged it for you. Kung tatanggi ka ng ganito, he is not put the manager in his eyes. Si Liu Hong at Lao Ping ay pareho. Pareho silang mga veteranong empleyado ng kumpanya. Kadalasan silang dalawa ay hindi magkasundo. Ngayon, direkta silang nag-aaway sa harap ni Huang Feng. Then go if you have the ability. Halos ibigay namin ito sa iyo, sabi ni Lao Ping. Inayos ng manager na mauna ka, sabi ni Liu Hong. Huwag kang mag-alala, may pagkakataon kayong lahat. Pagkaalis ng mga tao ng Team 1 sa loob ng isang panahon, ang mga tao ng Team 2 ay papalitan, biglang sabi ni Huang Feng. Hindi, manager, hindi mo ito magagawa. Sa pagkakataong ito, si Liu Hong ang tumutol. Tungkol naman kay Lao Ping, ninisya niya ang tagiliran. Ang Huang Feng na ito ay talagang hindi marunong gumawa ng mga bagay. Kung pinupuntirya niya itong supilan siya, magkakaroon siya ng ilang mga pagdududa. Gayunpaman, ngayong nasaktan niya ang dalawang veterano ng sabay-sabay, malamang ay ayaw na niyang maupo sa posisyon ng manager. Kabanata 140, bakit hindi? Tanong ni Huang Feng. Oo, bakit hindi? Ang mga salita ni Huang Feng ay nagpatigil kay Liu Hong. Si Huang Feng na ngayon ang manager. Ganap na makatwirang ayusin para sa kanila na pansamantalang palakasin ang pabrika sa ibaba. May karapatan siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na bigla siyang tatargetin ni Huang Feng. Malinaw na tinatarget ni Huang Feng ang unang grupo, at nagsalita din siya para sa kanya. Hindi lang niya inaasahan na si Huang Feng, ang mainit na ulo na ito, ay talagang walang ingat na balak laban sa kanya. Siyempre, ayaw bumaba ni Liu Hong. Kung tutusin, paano magiging komportable ang pagpunta sa pabrika gaya ng pagpunta sa kumpanya? Ang pag-overtime ay isang pangkaraniwang bagay doon. Ito ay hindi tulad ng pagpunta sa trabaho sa oras dito. Maganda ang kapaligiran, at masarap ang pagkain. Paano siya naging willing na bumaba? Bukod dito, minamaliit din niya si Huang Feng sa kanyang puso. Kung hindi, hindi niya sasabihin na hindi niya ito magagawa. Kasi, dahil palagi kaming nasa panig ng kumpanya, at hindi kami pamilyar sa pabrika sa ibaba, kaya maaari lamang kaming magdagdag ng gulo kung pupunta kami, sabi ni Liu Hong. I didn't ask you to be there all the time. Just go for a while. Tsaka security guard lang tayo. We should patrol and check. What can we do to add to the trouble? Sabi ni Huang Feng. Medyo natahimik si Liu Hong,
ngunit halatang ayaw niyang makinig sa ayos ni Huang Feng. Ngayong napakaraming tao ang nanunood, kung casual niyang pinakinggan si Huang Feng, kung gayon paano pa siya makihalubilo rito. Siya ang veterano, at si Huang Feng ay isang bagong dating. Sa makatuwid, si Liu Hong ay kapareho ni Lao Ping. Hindi siya tumutol sa pagpunta sa pabrika. Sa bagay, ilang araw lang naman. Paano sila masyadong nagmamalasakit? Sila mismo ay tumutol kay Huang Feng. Hindi nila ginusto na si Huang Feng ang maging manager ng maayos. Ayaw din nilang pumunta. Si Liu Hong, na walang pagpipilian, ay maaari lamang bawiin ang ilan sa kanyang mga tauhan. Hindi na nakipag-ugnay si Huang Feng kay Liu Hong, ngunit diretsyong tumingin sa pinuno ng ikatlong grupo at nagtanong, ano ang tungkol sa iyo? Hindi ka ba gustong pumunta? Ang mga taong nasa ilalim ko ay lahat ay nakatira sa lungsod. Hindi komportable para sa kanila ang pabalik-balik. Sabi ng leader ng Group 3. Bagamat hindi niya maayos ang pakikitungo sa mga pinuno ng unang grupo at ikalawang grupo, pareho sila ng opinyon sa paglaban kay Huang Feng. Tumango si Huang Feng na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Lumingon siya para tingnan ng mga tao sa paligid niya. Maliban kay Brother Wang, marami sa mga security guard ang nakatingin kay Huang Feng na parang nanunood ng palabas. Natural na naiintindihan ni Huang Feng ang kanilang iniisip at alam na hindi niya sila makumbinsi. Ang dahilan kung bakit biglang pinuntirya ni Huang Feng ang lahat ng sabay-sabay at sinakta ng tatlong makaranasang lider ng grupo ng sabay ay, syempre, hindi dahil siya ay tanga. Sa halip, nais niyang lutisin ang problema minsan at para sa lahat. Kung hindi man, kung haharapin niya ang isa ngayon, may iba pang susugod upang salungatin siya sa hinaharap. Kung hindi niya planong gawin yon, pumayag sana siya nang tumayo si Brother Wang ngayon lang. Siyempre, hindi naisip ni Huang Feng na palitan ang lahat ng security guard. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas makatotohanan. Gayunpaman, kailangan pa ring gumawa ng isang halimbawa. Bukod dito, marami sa mga taong ito ay dating mga veterano. Siya rin mismo ang nangangailangan ng mga kakampi niya. Sa ganitong paraan, magiging mas madali ang kanyang trabaho sa hinaharap. Tulad ng para sa mga taong ito na mahilig kumilos bilang mga veterano noon, maaari silang pumunta kung saan nila gusto at hindi manatili sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Huang Feng, ngunit direktang kinuha ang telepono at nag-dial ng numero. Hello, Supervisor Zhang. Hello, ako si Huang Feng. Pwede ba kitang pahirapan na pumunta dito sandali? Oo, may kailangan akong harapin. Okay, salamat. Panipi, pinanood ng iba si Huang Feng na tumawag. Hindi nila alam kung sino ang tumatawag, ngunit bigla silang nakaramdam ng kaba. Ang pagganap ni Huang Feng ay halatang iba sa inaasahan nila. Sa kanilang isipan, si Huang Feng ay napahiya sa publiko. Siya ay maaaring maguguluhan at magagalit, o lulunukin niya ang insulto at lalayo ng mag-isa. Gayunpaman, ang mukha ni Huang Feng ay wala ng kahit katiting na takot o galit. Siya ay napakakalma, ngunit ang kalmadong ito ay nagpabagabag sa mga tao. Hindi nila alam kung ano ang iniisip ni Huang Feng at kung sino ang tinatawagan niya ngayon. Iyan, Manager Huang, sa tingin ko ay maaari pa ring pag-usapan ang bagay na ito. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Lao Ping na nakakita na may mali. Siya ay isang matandang soro. Bagamat hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Huang Feng, naramdaman niya ang panganib at nagkusa siyang umatras. Anyway, basta napag-usapan, ang desisyon ni Huang Feng ngayon ay hindi na ipasa. Ang mukha ni Huang Feng ay nawala pa rin, ngunit ito ay bahagyang mas maganda kaysa dati. Oo, hindi imposibleng pag-usapan. Ang mga pinuno ng Team 2 at Team 3 ay matatalino din at agad na nagsabi. Gayunpaman, umiling si Huang Feng at sinabing, hindi na kailangan. Nagkatinginan si Lao Ping at ang dalawa pa. Hindi nila alam kung ano ang pinaplano ni Huang Feng at kung bakit niya ito sinabi. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakita nilang pumasok si Zhang Wei. Nang makita ang figure ni Zhang Wei, tumibok ang puso ng tatlong tao. Nagkaroon sila ng masamang premonition, ngunit nadama nila na ito ay imposible. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay na-promote lang at lahat ay stable. Saan siya nakakuha ng ganoong katapangan? Napakaraming kapangyarihan. Manager Huang. Pagkarating ni Zhang Wei, tumingin muna siya sa iba pang security guard sa security room. May pang-iinis sa gilid ng bibig niya.
Nang makita ang kasalukuyang eksena, malamang nahulaan niya kung ano ang nangyari dito. Bagamat hindi niya alam ang mga partikular na bagay, ang mga taong ito na umaasa sa kanilang seniority ay malamang na sadyang gumawa ng mga bagay na mahirap para kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi nila alam na ang kanilang pag-uugali ay hindi naiiba sa panliligaw sa kamatayan. Sino si Huang Feng? Kahit na matagal na siyang hindi nakapunta rito, napakaganda ng relasyon niya kay Su Yamo. Nagkaroon pa si Zhang Wei ng ilang matapang na hula. Ngayon, direktang tinawagan siya ni Su Yamo at hiniling na makipagtulungan sa mga aksyon ni Huang Feng. Ano man ang desisyon na ginawa ni Huang Feng, basta't ito ay may kaugnayan sa seguridad, hindi na kailangang ipaalam sa kanya. Magagawa lang niya ito ayon sa opinyon ni Huang Feng. Gaano karaming kapangyarihan ito? Sa madaling salita, kung ang mga taong ito ay maaaring manatili sa Departamento ng Seguridad, kung sino ang maaaring manatili, at kahit na kaninong sweldo ay tataas at kung kaninong sweldo ay ibabawas, lahat ay pinagpasyahan ni Huang Feng. Napakahusay ng kapangyarihang ito. Sa kasong ito, ang mga security guard na ito ay sadyang nagpapahirap kay Huang Feng. Kung ito ay hindi panliligaw sa kamatayan, ano pa kaya ito? Siyempre, pagkatapos matanggap ang tawag mula kay Su Yamo, mas sigurado si Zhang Wei sa kanyang naunang hula. Hindi lingid sa kaalaman ni Su Yamo ang ilang mga hula sa puso ni Zhang Wei. Sa simula, nang ayusin niya si Huang Feng na magmaneho sa kanya, nakita ni Su Yamo ang isang maliit na palatandaan. Gayunpaman, sa oras na iyon, wala siyang iniisip tungkol kay Huang Feng, kaya wala siyang pakialam. Si Zhang Wei ay isa ring may kakayahang tao. Ayaw niyang tanggalin siya sa trabaho dahil dito. Gayunpaman, nang maglaon, nalaman ni Su Yamo na ang kanyang saloobin kay Huang Feng ay nagbago. Sa oras na ito, hindi rin niya pinaalis si Zhang Wei dahil alam niyang matalinong tao si Zhang Wei. Hindi siya magsasalita ng walang kaparirikan. Bukod dito, kung nandoon siya, kaya niyang pangalagaan si Huang Feng ng maraming beses nang hindi siya mismo ang gumawa nito.